الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. الدلالة أنواعها ang dilala pagsasaan wa anwa'uha at mga uri niya, mga klase ng pagsasaan. Ta'rifuha ang ta'rif niya, ta'rif ng dilala. Ad-dilalatu hiya ang tinatawag na dilala ay yaong fahmu amrin min amrin. Intindihin ang bagay mula sa isang bagay. Intindihin ang bagay mula sa isang bagay. Tulad sa kwento sa panahon ng Nabi Ibrahim alayhi salam, noong meron na ang Zamzam, diba nun, iniwan ng Ibrahim ang mag-ina doon sa Makkah. Wala pang Kaaba, wala pa ang lahat wala. Ang meron lang sila lang dalawa, nanay at saka anak ang nandun. So, tapos nung nagkaubusan na ng tubig, tumakbo-takbo ang Hajar alayhi salam sa bundok ng Safa at bundok ng Marwa, pabalik-balik doon 7 beses. Hanggang sa pinalitaw ng Allah ang tubig na Zamzam sa paanan ng Nabi Ismail. E di syempre, lumitaw yung tubig. Lumabas yung tubig. Na ang mga ibon, sa mga disyerto, ganyan. Hindi katulad sa atin dito, hindi mo na mahahalata na yung lugar ay may tubig. Kasi karamihan sa lugar natin may tubig. Doon sa kanila kasi disyerto, kawalan ng tubig. Ariyo. Tapos yun. Ngayon yung mga naglalakbay galing sa Yemen, yung tinatawag na angkan ng Jurhum. Habang sila naglalakbay, nakita nila doon sa medyo hindi kalayuan. Nakita nila yung ibon umiikot-ikot, umaali-aligid. Tapos yung pinuno nila, sabi niya, tingnan ninyo doon kasi doon may tubig. Paano niya nakuha na may tubig doon? Kasi doon sa ibon na umiikot. Kung sa atin naman dito, na dahil doon, halimbawa, pag nakasakay ng barko, yung nakasakay na sa inyo ng barko na medyo malayo, kasi yung pang Boracay hindi pa malayo. Kung hanggang Mindanao, malayo na yan. Kapag nakita mo yung mga ibon pag nasa medyo palatandaan yun na mayroong malapit na isla. Palatandaan na mayroong malapit na isla o kaya lupa o sa atin. Yun ang tinatawag na fahmu amrin min amrin. Tulad yung sinalaysay natin kahapon. Tapos pumunta doon yung mga tao. Yung angkan ng Jurhum. Napatunayan nila na totoo nga may tubig. Ang problema lang mayroong tao. Ay problema na may tao na gusto nilang makiigib doon sa tubig, na hindi sila pinayagan. Hanggang sa may mga kondisyon. May mga kondisyon. Kumbaga na sasagutin nila yung mga pagkain, ganyan. Hanggang sa nagkaunawaan sila, na yun ang nangyari. Hanggang sa ang tumira dyan sa Saudi, na yung mga angkan ng Jurhum, pati Nabi Ismail alayhi salam. Sila, doon nag-umpisa. Doon nag-umpisa yung yan, lugar na yan sa Saudi Arabia. Dati wala pa yan. So, dahil lang doon sa ibon na umiikot-ikot, naintindihan nila na may tubig. Kumbaga, nafahmu amrin, naintindihan yung tubig, min amrin mula sa ibon na umiikot. Naintindihan na nagbago yung kwarto, naintindihan na may pumasok sa kwarto, dahil sa merong
naintindihan mula sa pagbabago ng kwarto, no, na may pumasok sa bahay. Ayun no. Wa yusammal amrul awwalul madlula, at ang tawag doon sa una, doon sa fahmu amrin min amrin, doon sa unang amar na yun, no, al madlula, ang tawag doon madlul. Madlul, no. Yung ibig sabihin ng madlul na yung tinutukoy. Yung sinasaad, yung tinutukoy. Halimbawa, sabi mo, manong ka na. No, ano ito? Ito yung nagtutukoy. Na anong tinutukoy mo? Ibig sabihin, halimbawa, ay, ano, kulang ka pa ng 100. Gumagano na. Ibig sabihin, okay na, kahit di mo na ibigay yung 100. So, paano mo naintindihan na kahit hindi na ako magbigay pa ng magdagdag pa ng 100? Dahil dun sa ganito. Buto sinadal. Pagsasaad. Ito yung nagsaad. Yan o, pag ano no. Sige na. Ariw. Sige na. Wala ka namang sinabi no. Yun na. Sige na. Okay na yan. Ariw. Na yun yung tinatawag na pagsasaad. Yun yung tinatawag na dal. Yun yung nagsasaad. No. Pero ang madlul, ito yung sinasaad o kaya tinutukoy. Wal amru sani ad-dal, at yung bagay na ikalawa na yun ang tinatawag na ad-dal. Yun yung tinatawag na nagsasaad. No, katulad ng traffic light. Yung mga traffic light na yan. No, pag sinabing pag ang kulay pula, no, kulay pula na yun ang tinatawag na dal. No, nagsasaad, no. Tapos ano ang sinasabi niya? Anong tinutukoy niya? Na ang tinutukoy na yun ang madlul. Ang tinutukoy niya pag pula, hinto ang sasakyan. Dito yung dilala. Yun ang tinatawag na dilala, pagsasaad. Pero, ngayon, hati-hatiin niya yung mga pagsasaad na ito sa ilang hati. Aksamuha, hinati-hati siya na at dilala. Watan kasimu ila kismayni, at hinati siya sa dalawa. Hinati sa dalawa, alif at saka ba. Hinati daw siya sa dalawa. Unang-una doon sa dalawa na yun, lafdiyatin. Lafdiyah. Yani dilala lafdiyah. Dito ang nais ng mantik. Dito ang nais ng mantik. Dito sa dilala lafdiyah. Lafdiyatin, una sa dalawang uri ng pagsasaad, na yung bangsa lafdi, bangsa salita. Salita. Wahiya at siya na lafdiyah. Ma kanad dalu fiha lafdan aw sawtan. Bagay kana na ang lagay at dalu fiha nang nagsasaad. Yung nagsasaad, kumbaga sa kuha nag-isod dalu. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng dal? Yun yung traffic light, no? Yung traffic light, no? At dal, yun ang traffic light. Fiha fil lafdiya lafdan, salita aw sawtan, o di kaya ay tunog. Ay tunog, no. Tapos wahiya ala salasati anwa, at siya, no, na lafdiya, yani dilala lafdiya ala salasati anwa, ay nasa tatlong klase. Ibig sabihin itong lafdiya na to, dilala lafdiya, hinati sa tatlo. Saan yung tatlo na yun? Tabi'iyatun, o kaya tabi'iyatin. Isa ay dilala lafdiyah tabi'iyah. Dilala lafdiyah tabi'iyah. Ito yung tinatawag na likas o kaya natural. Tabi'iyah, tabi'at. Natural lang. Ariyo, natural na kapag naipit ka, ano sabihin mo? Aray! Aray! Nako! Pag may narinig mo, nandun ka sa siyat, nagsabi dito ng aray, ano yung sabihin? May nasakta. Huwag naman naipit. Hindi mo naman nakita kung naipit o hindi. May nasaktan. Yun yung tabi'iyah. Kumbaga sa atin na normal, natural lang. Natural lang. Minsan pag nakita mo yung may narinig ka doon sa kabilang kwarto, kasi ngayon ang tinatalakay natin ay salita o kaya tunog, no? Doon sa kabilang kwarto may umiiyak. Yung umiiyak na yun, na pwedeng dahil sa lungkot, pwedeng dahil sa sakit, pwedeng dahil sa saya. Di ba? Minsan may umiiyak na masaya. Sino? Yung mga taga-mental? Ariyo. Hindi naman ganun yun.
Tabi'iyah, natural. Wahiya at siya na tabi'iyah na maka nadalu fiha aradan tabi'iyan. Bagay na ang kalagayan ng nagsasaad, talo din yung dal, ha? Nung dal piha sa kanya, sa bahaging tabi'iyah na ito, aradan, sifat, katangian, tabi'iyan na bangsa, natural, normal, o di na kaya likas, no? Naba normal, natural, likas ang butong kulungan tabi'iyah, likas. Kadilalatil anini alal alami, tulad ng pagsasaad al-anini ng paghalinghing. Alam niyo yung kalugan ng halinghing? Yan na. Yung parang nasasaktan na. No? Paano yan? Kaya paghalinghing nga. Hindi nyo alam ang halinghing? Yun yung tunog pag nasasaktan yung tao, di ba no? Di ba pag mataas ang lagnat, gano'n no? Gano'n no? Kadilalatil aninin, tulad ng pagsasaad ng anin. Itong anin nag-iidad. Sulatin nyo sa pabaya, addal. Na ang tinutukoy ng paghahalinging ngayon, alal-alami na sa sakit. Pagsasaad ng halinging sa sakit. Nagyan ngayon, itong al-alam dito na ito yung madlol. Kasi ito yung tinutukoy, no? Doon ka sa kabila na narinig mo na, ninaipit. Kumbaga sa atin na aray. Aray, aray, nako. Aray, aray, aray. Umaaray. No, parang anin ito na yung tinatawag na umaaray. No, pagsasaad, alal-alami sa sakit. Ganun yun, no? Tapos yung anin doon na yun ang tinatawag na addal. No, tapos yung al-alam na yun ang madlul. No, yun ang madlul. Isa yun, no? Naintindihan niyo yun? Ito, madali lang ito kasi ito yung natural. Hindi kailangan mag-isip ng marami. Pangalawa, akliyatin. Pangalawa, lafziya, akliya. Yan ni dilala, lafziya, akliya. Dilala, no. Na lafziya bang sa salita o tunog, akliya. No. Na bang sa isip. Yan iisipin. No, kumbaga sa atin na parang puzzle. Puzzle, naintindihan niyo yung puzzle, no? No. Tiga maranaw, alay ito pa mo, Tagalog na palaisipan. Ito naman, no, palaisipan. Pero, salita yun. Saan yung kwan niya? Wahiya at siya na akliya na makanadalu fiha aklan. Bagay na ang lagay nung nagsasaad, o kaya yung dal, yung nagsasaad, yung tumutukoy, yung tumuturo, piha sa kanya sa lafziya na ito, kaya dilala na ito, na aklan, isip. Isip ang magtuturo sa iyo. Ano? Kadilalatil kalami, tulad ng pagsasaad, al-kalami ng salita, fil hujrati sa kwarto, fil hujrati sa loob ng kwarto. Pagsasaad, dilala, taalok sa dilala, ala insanin sa may tao, biha sa kanya, biha bil hujrat. No, pag narinig mo na may nagsasalita, maniniwala ka ba na may tao sa kwarto? Pagtingin mo wala, multo. Adiyo. Nariyan. So kailangan doon, na kapag narinig mo yung salita doon, na may tao dito, may tao. Di ba dito sa likod natin dito, no? Gabi, mangigotan, tapos may nagsasalita. Mga tao dito, mga adik yan. Ariyo. Siyempre, ganun kagad. Alangan na yung ahas na yun ang magsasalita. Ariyo. O kaya yung palaka. Alangan na, no. Kung marinig mo palaka doon sa kwarto, no, ibig sabihin na may palaka. Kung meron kang marinig doon sa karton na tunog ng daga, ariyo. Ariyo, paano tumunog yung daga? Tweet. Parang sino yun? Daga yun. Ariyo, pag marinig mo, na magsasaad yun, yung sa tawag na yun, tunog na yun, dyan sa loob ng karton, na merong daga dyan. Kung merong daga. Ano yun ang tinatawag na
Tulad sabi niya nung pagsasaad ng nagsasalita sa loob ng kwarto, na ibig sabihin niya na merong tao sa loob ng kwarto. No? So saan ang dal dyan? Yung al-kalam bil hujra. Yun ang dal. Saan dyan yung madlul? No? Insan. Insan biya. Yun ang madlul. Kasi ang tinutukoy ng salita, may tao. Wala, may tao. Saan mo nakuha? May nagsasalita. Yan. Ay, ito tao. Pangatlo. Ito yung nais ng mantika. Wad'iyatin, yani dilala lafziya wad'iya. Wahiya at siya na wad'iya. Maka nadalu piha, bagay na ang kalagayan ng dal, bagay na ang kalagayan ng nagsasaad piha pima, sa bagay na iyon, na wad'an wastilahan, wad'an nilagay, wastilahan at istila, wad'an wastilahan, yung nilapag at istila. Nakategi is madabal. Ito na yung tinutukoy natin, katulad ng mga tasawur, ito pa, mga tawag dito, lafziya, tabiiya, akliya, wad'iya, na lahat ito linagay. Sa madaling salita, kung dito sa atin, halimbawa, tulad ni Butchokoy, si Butchokoy, nandito lang kilala sa atin. Yan, pero sa kanilang lugar, na mayroong buti sa Butchokoy. Yan, tulad ni Alnor na Mangkanor, dito lang, dito lang. Pero, doon sa kanila na hindi ang tawag sa kanila, ang tinatawag na isa nila, ittifaqu ta'ifatin ala amrim maksusin. Yung magkaisa, yung isang grupo sa isang bagay na eksklusibo. Ito man na istila. Yan ang ittifaqu ta'ifatin ala amrin maksusin. Nagkakaisa yung isang grupo sa isang bagay na eksklusibo. Yan ay eksklusibo lang sa kanila. So yun ang tinatawag na wad'iya. Kumbaga na sadyang nilagay. Hindi man na wad'iya. Sadyang nilagay. Surat nyo rin ito, kaparap ko sabutan nyo siguro pagdating ng araw. Wad'iya na sadyang nilagay. Sadyang nilagay. Actually, naging nasadyang nilagay lahat yan. Tulad nung humahalinghing yung nasasaktan, nagsasabi ng aray, na yun ay sadyang nilagay ng Allah na salita ng taong nasasaktan. Kaya lang, na hindi na tayo doon naabot. Dito tayo sa kumbaga sa atin na wad'iya. Sadyang nilagay. Depende. Istilah man, katawagan, wad'an, wastilahan. Wad'an sa baga bilang nilagay o kaya bilang istilah. Ay naputuan sinasadyang nilagay. Sana halimbawa, kadilalatil alfadhi, tulad ng pagsasaad ng mga salita ala ma'aniha, sa mga kahulugan niya. Tulad ng pagsasalita, tulad ng pagsasaad ng mga salita sa kanilang kahulugan. Pag sinabi mong lamig, na itong lamig, na ito yung dal, ito yung addal, ito yung tumutukoy. Na ano ang kahulugan ng lamig? Yan. May kahulugan yun sa atin. Yan. May kahulugan yun sa atin. Kung inchik ang nandito, sabi mong lamig. Hindi niya alam. Bakit? Kasi hindi naman sa kanila yan. Hindi ganun ang sa kanila. Kumbaga, hindi ganun ang gamit nila na salita sa lamig. Sa lakaw mga musargira, inchik na dyan ako. Inchik ako. Di ba ang mga marami ng kaibigan, inchik? Ano yung mukha ng lamig? Halimbawa, salitang init. Ganun din. Kumbaga, salitang nilagay, upang magsaad sa isang bagay. Salitang nilagay. Kaya lang na, ang lamig na alam na natin, kasi naiintindihan natin. Yung naiintindihan natin na lamig, nagyuto dun sa kanyan. Ayaw lagi diyan sili. Sa Maranao, loya. Kumbaga sa atin na yun, mga sadyang nilagay. Yan.
Mga sadyang nilagay. Ngunit, ang gusto niya dito yung istila. Naka-istila din man na yung mga Pilipino. Ang istila ng mga Pilipino, no, sa sili, sili. Ariyo, kung sa English, ano, Yasi? Ha? Pepperoni. Ha? Ano sa English yung sili? Tomato. Eh? Yan. Paala ka na. No. Kadilalatil alfaz. Tulad ng pagsasaad ng mga alfaz. Naging may alfaz na mga salita, mga kalima. Tulad ng sili ng lamig. Pagsasaad ng mga ito, alamaaniha, pagsasaad sa kahulugan niya mismo. Ano ang lamig? No, ano ang sili? Yung tinutukoy, o kaya yung kahulugan ng sili, na yun, gitip butuan sa madlul. Ariw, gitip butuan sa madlul. Gitip butuan sa madlul. Al-mawdu'ati na linatag siya, o kaya nilapag siya, nilagay siya, laha para sa kanya, laha lil alfad, fil luwati sa salita. Depende sa salita. Siyempre, bawat isang kuwan na meron siyang katawagan. Meron siyang katawagan. Tulad na lang halimbawa na ng Ahmad, na yung Ahmad na yan, na nung dating hindi pa siya nagkakaroon ng pangalan, wala pang tawag sa kanya na hindi mo siya matukoy. Pero nung meron na siyang pangalan, no, na alam mo na yun, na ang Ahmad na yun, yung gwapo na yun. Ang bilis magrupa at saka magsugod pag-iman. Yun na yun siya, no? Na yun ang tinutukoy na Ahmad. Ariyo. Yan na. Ginawan ng batya sa ako ng bibilis. Diba, puding. Yan na. Yung puding na yun, nakilala mo na yun. Subrap man ito. Mag-earn ito, mas mag-earn na yun. Dipla ka lang isitan mo di matya sa patiya. Wala mo rin gira pag hindi malakas ang basa, makatuwa ka sumusunod din. Nadaw makasunil lang. Ang bilis. Ewan ko ba, nakikipaghabulan. Na yun na, pag sinabi mong puding, nakilala mo na yun. Ano ang kaulugan ng puding? Hindi alam mo na, yung nagtitinda ng IRC. Na yung nagtitinda na yun ng RC na yun ang kahulugan niya, yun ang tinutukoy. Si Puding Aki. Si Puding. Alam niya lang agad. Ang kahulugan ng puding na yung puding na istilaw to. Yun ang wadi. Di ba no? Yun tinatawag na al-mawdu'ati lahapin luwati. Ariyo. Kung sali natin yung di ba no? Alam mo na kaagad. Di ba no? Pangalawa, ghairi lafziyatin, hindi lafziyah. Ito na hindi naman bangsa sa salita. Naghihina ito. Ito pinag-aaralan ito ng mga pilosofer. Ito ang matindi dyan. No? Kahit din tayo, meron din tayong kaalaman na ganyan. Kopya sa tanong na, alam na natin yan. Kaya lang yung sa kanila kasi na mas matindi pa. Kasi hindi ito salita eh. Hindi salita ito. Maaring kilos. No? Maaring senyas. No? Barang-barang. No? Basta ghairi lafziyah, hindi salita o kaya hindi tulong. Yung ano ito? Wahiya at siya na ghairi lafziyah na makanad dalu fiha, na ang lagay ng dal sa kanya, sa mana ito, na ghaira lafdin aw sautin, hindi salita o kaya hindi tulong. Wahiya salasatu anwa'in, at ito ay may tatlong klase. Unang-una, tabi'iyah. Bangsa tabi'i, bangsa natural. Natural lang, di ba no? Bangsa natural. Ano yung bangsa natural? Wahiya. Maka nadalu fiha aradan tabi'iyan. Bagay na ang lagay nung nagsasaad sa kanya sa bagay na aradan, sifat, tabi'iyan, sifat na likas. No, sana ng halimbawa, kadilalati humratil wajhi, tulad ng pagsasaad, humratil wajhi, pamumula ng mukha, alal khajali, sa khajal, iya. Huwag na iya, no? Ano ba yung kanta na yun? Merong kanta yun eh. Ano to aking leader yan?
Namumula ang okay? Yung namumula pag nakita ka ano? Ako'y ay kapag nakita ka ako'y namumula. Ariyo. Ano yun? Namumula, namumutla. No, dahil alal khajali dahil sa hiya. No. Na paano naman yung hindi namumutla? Eh di walang hiya. Ariyo, kaya na may hiya. Ariyo. Kapal box, no? Kapal box. Allah. Hindi siyempre, meron tayong mga ganun, di ba no? Pagdating ng mga kainan na kahit hindi mo inimbita na nandun, anong ibig sabihin niya? Ha? Ariyo, kapal box. Ano sa makapalamoks? Di ano? Ayun, tabi iyan. Nakagigil na hindi na dito pasok ang manting. Kasi, bakit? No, kasi kasupak yan na yan. Dato na kasupak sa Tagalog. Nasusuway niya yung ilan sa mga utusan ng Islam. Nakagigil na normal ito. Kumbaga na normal sa mga tao eh. Itong gairulapsiya na parang normal lang ito. Minsan nagiging tama yung hinala mo, minsan mali. Na kaya pinagbawal sa atin maghinala. Anong sabi ng Allah sa Quran? Ijtanibu kathiram minadhan. No. Kasi minsan na yung pamumula ng tao na di nga tao na high blood. Natigang ginawa na yun. Ano ba, tulad ni Ustad Molby dito sa Turin. Paano siya dito maiiyak? Namumula at tayo sa mga high blood. Nang gigigil yan. Ariyo. Yaman ito. Pinagbawal ng Allah. So bakit niya ba nito sinabi? Inati lang niya. Inati lang niya kung ano ang tinatawag na dilala. Pagkatapos nun, ito tanggal na ito. Hindi na ito pag-uusapan natin. Kasi binilugan na natin yung number 3 doon sa labdiyan na yun lang yung pag-uusapan natin. Di ba no? Yun lang. Bakit? Kasi gagamitin natin sa mga libro natin. Wala tayong pakialam sa iba dyan. Di ba no? Pangalawa, akliya, bangsa isipan. O kaya, bangsa pa, tawag dito? Paano natin translate ito kanina? Palaisipan. Wahiya makanadalu piha aklan. Paano? Kadilalati taghyiri nizamil hujrati. Ito na yung pinapaliwanag natin kahapon. Tulad nung pagsasaad ng pagbabago, no, nizami arrangement al-hujrati kwarto ala sa anna shakhsan na may isang tao dakalaha pumasok siya sa kwarto. Siya gutad no to. Gina na dilala na. Dilala akliya. Wa ahdasa fiha dhalika at-taghyira. Wa ahdasa at ginawa niya na shakhsun fiha fil hujra dhalika at-taghyira, iyong pagbabago. Siya yung gumawa. No, siya yung gumawa. Kasi nagbago yung arrangement sa loob ng kwarto. Ibig sabihin na yung tao na pumasok na yun nagkakamali rin tayo dyan. Totoo hindi. No, malay mo, 2-3 ang pumasok. Ariyo. O di kaya pumiyalengan na si Ahmad Isumyol. Na tapos nagbago. Yung pala na, siyempre, ang pagbibintangan mo sino? Si Ahmad. Kasi kanina ni Mielen na Isumyol na, di ano? Tapos nagkakasala ka dyan. Ginagamit ko, sobra ka mo mawa ni Pamigilan. Nawala yung nung pumasok si Ahmad, nawala eh. Ariyo, nagito na, hindi mo pala alam, mali pa lang akala mo pa iba pa lang kumuha. Kasi bago si Ahmad na mayroon ng ibang pumasok. No, so gina na, di tanong ay kusar sa Islam. Kasi hindi ito sa atin pwede sa Islam. No, ang bayan tanong ay kapakan. Lalong-lalo na sa mga hudud. No, yung mga hudud-hudud na yan, hindi pwede. Yung mga kasalanan na yan. No. Minsan, katulad nun, maraming nakakulong dahil sa naparatangan at napagbintangan. Dahil sa maling nilala. Ariw.
Di ba, tinuro niya sa atin yung ilmo na ano, yung ilmo na, ilmo na siya. Pero merong ilmo na tama, yani mutabikin lilwaki. Yung tugma siya sa waki, pangyayari, na talagang siya ang kumuha. Yung ano ito? Pangalawa, na ilmo na gayro mutabikin lilwaki. Ilmo na hindi tugma sa pangyayari kasi hindi naman siya yung kumuha. Kaya lang, dahil siya lang yung nakita mo, di siya na, lagi-lagi yung ano na agagala-gala dyan sa akala nila, yung epo na daw pinan na mga pusher o mga adik. Yung pala na, yung mo kaya panigupan na yung doon sa kinukto. Minilak sa mga pulis. Diyan na yung akala ng mga pulis na rin. Nakikita ng brak-braks na. No, brak-braks. Kapag tigilan ng trabaho na dawat, na darating yung mga pagsubok ng Allah, mga karusa ng Allah Ta'ala, no, na kahit yung mabuting tao sasama siya doon sa karusa na yun. Okay, kupya subtipiyog niya. Summa yum'athuna ala niyatim. Pagkatapos sa kabilang buhay na doon sila pag-iwaiwalay, depende sa niyatim. Abad na mataw ko niyat ka, rumorwal. Meron ba? Ikaw, alam mo yung niyat ko? Ha? Hindi mo alam? Kaaral mo lang ganito? Ano yun? Yun, tinatawag na akliya. Palaisipan, pero wala tayo dyan. Pangatlo, wad'iya. Ito naman yung wad'iya. Na ito naman yung linagay nila parang istilah din. Kaya lang, hindi siya salita. Ayaw din natin yan. Ariyo, kung mga tuos, katulad yung mga traffic light na yun, now, nagino ni mga wad'iya. Gobyerno ang naglagay dyan. Now, wad'iya. Katulad yung mga guhit-guhit dyan sa kalsada. Langunan ng wad'iya. Yan ano ito? Bakit? Hindi naman yan salita. Di ba ano? Gayro lafdhiya. Wad'iya. Wahiya. At siya na makanadalu fiha shay'an istilahiyan. Isang bagay na istilahi. Isang bagay na napagkaisaan. No. Wudi'a na linagay yan, yung bagay na yan, liyadulla upang magsaad siya na shay'an alal makna ng isang kahulugan al-mafhumi na maiintindihan minhu mula sa kanya. Minho mula sa bagay na yan. Sana ng halimbawa, kadilalatis syaritil aswadi. Tulad ng pagsasaad asyaritil aswadi ng sinulid na itim. No, sinulid al-aswadi itim ala na, no, ala sa dira'ayil arubi. No, na ilagay dito sa braso, dalawang braso al-arubi ng mga European, mga Europe, arubi na mga taga-Europe. No, pagsasaad-saad alal husni sa kalungkutan. Kumbaga naglulok sa Obama. Pag nilagay daw niya dito yung itim na sinulid na yan, pumunta din sa braso niya, no? Kaya dito na nagsasaad daw yun na malungkot ang tao na ito. Pwede mo na siyang hipo-hipo. Ayaw na. No, malungkot ako. Bakit? Wala akong katabi matulog. Yung mga buboy na nagtalin mo ng kwan. Puntaan mo na, jackpot ka na Ayaw. Doon mo malalaman mo, malungkot bakit? May sinulid na itin. Tapos lapitan. Malungkot ka no. Sabi niya, paano mo nalaman? May sinulid ka na itin. Ayaw. At yan malungkot talaga ako. Bakit? Wala akong katabi. Tara. Yan, buto ka man yan. Diyan na. Ano lang yun? Tulad ng mga, ano pa? At yung mga signboard natin. No, yan, mga tinatawag na wad'i. Ang tawag ng wad'i, nilagay talaga sa junk, ilagay. Wad'i, mga signboard. Ito, punta latex. Ito, punta doon. Ito, punta sa impyerno. Meron pang ganun. Yan o. Ito. Tulad ng pamalo, nagsasaad sa alin. Kahit natawag yun, wad'i din yun. No. Mag-ingat kayo dyan sa... Saan mo ba linagay yung wad'i natin? Dapat wad'i mo dito. Intindihan nyo? Wal jadwalul ati yulakhisu laka anwa ad-dilalatis sabiqati. Wal jadwalul ati at yung chart na susunod
na yulakhisu isa-summarize niya laka sa'yo anwa ad-dilalati ang mga uri, mga klase ng dilala as-sabiqati na nauna. Saan yun? Ad-dilalatu lafdhiya, ghayru lafdhiya, tabi'iyya, aqliya, wad'iyya, no, tabi'iyya, aqliya, wad'iyya. Yan na, alam mo na yan. No, imposible yan. Miyangan di ka sa manting, nalingap na ng subutan. Ha? Ikaw, Yasin? Nandiyan mo na yan, ano yan? Yan chart na yan, nag-iiputuan sa dilala, wad'iyya. Linagay. Wadilalatul maksudatu fi ilmil mantiki na ang dilala na layunin fi ilmil mantiki sa ilmu ng mantik huwan naw'ud thalisu siya yung uri na ikatlo minad dilalatil lafdiyati mula sa dilala lafdiya kasi yung dilala may lafdiya at saka gayro lafdiya yun lang yung isa na yun yung ikatlo na yun no sa dilala lafdiya wa huwa dilalatu al-lafdiyatul wad'iyatu. Yun yung tinatawag na dilala lafdiya wad'iyya. Anong halimbawa niya? Tulad ng fa'il, tulad ng maf'ul, tulad ng sifat musyabbaha, no, tulad ng isim fa'il. Ayun, dilala lafdiya. Ano yun? Yung halimbawa, anong tinatawag na isim fa'il? Yun yung tasrif ng isang fi'il na linagay sa wazan ng isim fa'il. Ayun. Di ba na? Negative mutuan sa mga dilala wad'iyya. Aqsamud dilalatil lafdiyatil wad'iyyah. Tama na muna. Wallahu a'lam. Ngayon, napupunta na tayo sa pinaka-main topic natin. Tapos na tayo sa bandang labas. Ngayon, pasok na tayo. Pasok na. Dali lang yan. Tumutulong may sasakyan. Pero wala. Hindi alam ko naman yung tulog niya. Gusto parang yung otak ko ngayon, lahat sasakyan yung tumutunog sa ulo ko. Siyempre, ang lalayo ng mga sasakyan dito eh. Kung doon sa bahay, pwede pa dito eh. Minsan nakapila ako na basura. Alo ka gawin. Basura. Yes, gan. Nagkakanod lang mo guys. Kasi buntisan eh. Intindihan ninyo? Madali na lang yan. Basta man naintindihan ninyo yung ulo niya. Nandito. Pag nakita mo yung ulo, alam mo na. Yan. Alam mo na kung kati pa yan o hindi. Pag nakita mo yung ulo. Alam mo na. Di ba, paborito mong katipan? Bakit yung ibang mga tao hindi kumakain ng katipan? Pati yun sa inyo, sa Palawan, no? Hindi kayo kumakain ng katipan, no? Ikaw ngayon, kumakain ka ngayon dito? Bakit di kayo doon kumakain ng katipan? Hindi sila sanay? Mas maganda pa nga yung doon, fresh na fresh. Yung dito, kumakain ng bitukan ng tao eh. Yung binabalsama, yun ang mga tilapia, yun ang manipangan ng ano yan. Hindi mo balala? Kailangan, ngayon alam mo na. Yung mga bangus-bangus mga kuwana, no? Yan ang sabi nila. Mga feeds nila na mga seed. Hindi pa yun dun sa inyo, pa-fresh na fresh. Di ba no? Pag nakita mo sa ilog mo, kaya mga payat no, maliliit no, dun sa inyo no. Siyempre, fresh. Kung mambukilay nga miya makakaukulit, miya makalalandulay de, kati pa, miya kalala, sabi nila. Tapos pag inihaw mo yun, yung taba niya, napapatay niya yung apoy. Taba yun ng tao. Pero masarap siya, bernes.
Ay, memorize nyo na yung dal, dilala, madlol. Ha? Kasi pag nandun na tayo sa mga kalagitnaan ng pag-aaralan natin, mas malilito ka kung sasabihin ko sa'yo yung kaulugan niya. Kaya ngayon pa lang, isipin mo na yung kaulugan niya. Yan, tinatawag na istela. May awan na sa lakaw managay at sa buting na.